pa lang, kahit nasa malayo ako, kitang-kita mo na matibay ang pagkagawa, no? Konkretong-konkreto mga kabayan, ang kakapal, no? Ang kakapal ng mga simento. O mamaya lalapitan natin diyan doon sa baba. O, hindi kagaya ng mga congressman na pagmumukha lang yung makapal at saka yung kanilang bulsa. O, pero yung simento, walang nilagyan lang ng simento, walang mga round bars, walang mga bakal. Oo. Kaya tingnan nyo yung mga ibang lugar dito bakilid, kumbaga paakyat. Oh. Pero at least pag binabaha ang Davao City, Congressman Abante, ilang minuto lang, pag wala ng ulan tumigil na. Pag humupa na yung ulan, madali lang po nagsasubside itong tubig ulan na dulot ng baha. Yan po ang kaibahan namin kumpara dyan sa lugar ninyo, Congressman Abante, no? Napakakapal po at klarong-klaro po na napakasulid, matibay. At yung railings mga kabayan, tingnan nyo ang ginamit, sobrang kapal, oh. Kakapal niyan. Oh. Ito yung halimbawa ng isang Tatak Duterte. Pag sila yung gumawa ng mga proyekto gaya na lang ng flood control, yan po, oh. Kita nyo yan, masyadong para mas pa siya, solid. Sa baba mayroon pang mga mga breeze. Yan dito, tingnan nyo. Yan, hindi ko na malayan, meron pala siya, yan, oh. Yan, oh. May mga breeze pa sa gilid. Oo, para masyadong kapit na kapit. Ayan mga bayan natin, magandang umaga sa atin, no? Yan, ito po yung nakikita ninyo. Nandito tayo ngayon sa may Pangi, mga kabayan, no? Pangi Bridge, mga kabayan, kung saan ito yung kasama sa mga flood control project ng mga Duterte, lalong-lalo na kay Congressman Pulong. Dahil ito po ay nandito tayo ngayon, no, sa District 1. Oo, mga kabayan natin. Ayan, oh. So nandito tayo, Yan. Yan, Pangi Bridge. O, alam naman natin mga kabayan, no, na itong Davao City ay kinabibilangan po ng 3 distrito. O, yung first district ay nandyan kay Congressman Pulong Duterte, Congressman. Yung second district mga kabayan natin ay nandoon sa kanyang anak na si Congressman Omar Duterte, mga kabayan, na kung saan nanalo nung huling halalan na landslide din, no? Kagaya din kay Pulong Duterte, no? Pagkalayo-layo po ng diferensya ng kanilang ipinanalo, mga kabayan natin. Yung pangatlong distrito naman ay yun po yung kay Congressman Isidro Ungab, mga kabayan. Kita niyo naman na ito yung isang halimbawa ng control project, no? Flood control project. Kita nyo ang lawak. Oo. Tsaka makikita nyo, kabayan, no? Sa itsura pa lang, kahit nasa malayo ako, kitang-kita mo na matibay ang pagkagawa, no? Konkretong-konkreto mga kabayan, ang kakapal, no? Ang kakapal ng mga simento. O mamaya lalapitan natin diyan doon sa baba. O, hindi kagaya ng mga congressman na pagmumukha lang yung makapal at saka yung kanilang bulsa. Pero yung simento, walang nilagyan lang ng simento, walang mga round bars, walang mga bakal. Oo. Kaya tingnan nyo yung mga nangyari dyan sa ibang mga lugar sa Manila. Oy, Abante, Boy Dila, Abante, Congressman. Congressman ba talaga to? Ito yung halimbawa ng flood control project dito sa Davao. Wag mo nga hamunin itong nandyan na nga yung baha. Nandyan na nga yung baha sa Manila. Tapos itong Davao pa ang hahamunin mo at iimbestigahan di umano itong mga pondo ng flood control project ng mga Duterte. Ito yung halimbawa, tingnan nyo kung gaano kakapal yan, kung gaano kasulido yung pagkagawa. May mga railings pa papunta doon. Oo. Bago ka maggawa, ikaw Boy Dila, hindi ka na nga nanalo, no? Talo ka na nga dyan sa pagiging congressman mo sa District 6 sa Manila.
Abante, ngayon ngaw-ngaw ka pa ng ngaw-ngaw. Oh, bakit hindi mo na lang harapin yung sarili mong distrito diyan at maghanda ka kay Yorme, kasi nga ang daming mga congressman diyan na wala namang nagagawa sa kanilang mga flood control projects. Tapos itong si Abante, grabe, panay no? Kala mo kung sinong magaling. Ito lang yata yung pastor na sinungaling, pastor na walang kredibilidad. 'Di ba? Sobrang maingay, hindi na nga nahiya. Talo ka na nga, hindi ka naman binoto ng taong bayan. Pero nakapagtataka, ipinanalo ka ng Comelec. Appointed son na si Kong Melec, Abante. Alam niyo itong Davao, hindi naman sa lingid sa kalaman ng lahat na ang Davao ay talagang may baha din. Hindi naman sinabi natin na porque meron tayo mga flood control projects hindi nababahain. Diyos mio, marimar sa iyo, Congressman Abante. Kasi ang banat niya daw, bakit daw hindi imbestigahan sa Davao, meron ding baha. Wala po nagsasabing walang baha. Kahit saan ka po sa bansa ng Pilipinas, may baha po talaga. Once malakas yung ulan, babahain ka talaga. Kailan ka ba nakakita ng inulan ka na nga, hindi ka babahain? Babahain ka talaga kasi itong Davao naman, hindi naman bundok din ito Kung baga yung mga ibang lugar dito bakilid, kumbaga paakyat. Pero at least pag binabaha ang Davao City, Congressman Abante, ilang minuto lang, pag wala ng ulan, tumigil na. Pag humupa na yung ulan, madali lang po nagsasubside itong tubig ulan na dulot ng baha. Yan po ang kaibahan namin kumpara dyan sa lugar ninyo, Congressman Abante. Bakit mo laging binibira ang mga Duterte? No? Kita mo yan? Napakasulit yan. May mga railings yan. Diba? Yan ang hirap sa iyo No, unahin mo muna yan. Harapin mo muna si Mayor Isko Moreno. Kasi yung ibang mga flood control projects dyan sa inyo ay hindi kumbinsido si Yorme. Pati yung kasamaan mo dyan sa Kongreso na si Chua, tingnan mo yung mga proyekto niya. Napakalaki ng ginastos. Anong nangyari? Pinagiba lang. Kasi gagawa-gawa ng isang proyekto, gagawa-gawa ng malaking gusali, wala lamang permiso, walang building permit. Di ba? Yan, lakad tayo dito ng bayan. Para malaman ninyo na ito yung flood control project ng Davao. Yan. Ayan, pasok tayo dito mga babayan tingnan nyo yun Ayan pagkakapal-kapal ng no? Napakakapal po at klarong-klaro po na napakasulid, matibay. At yung railings mga kabayan, tingnan nyo ang ginamit, sobrang kapal. Kakapal niyan. Ito yung halimbawa ng isang Tatak Duterte. Pag sila yung gumawa ng mga proyekto gaya na lang ng flood control, yan po kita nyo yan, pulido yung pagkagawa. Kaya saludo tayo dito sa lungsod ng Davao, no? Yung project engineer, shout out sa inyo dyan, sir. Yung project engineer, kung sino man yung contractor, no? At saka yung DPWH regional dito director, shout out dito sa lugar na to. Napatunayan lamang ng mga Duterte na hindi sila pera-pera lang. Kita mo dyan? Hindi sila pera-pera lang. Kumbaga pag sinabing projects, talagang lalong-lalo na flood control, talagang pinag-aralan yan. Tingnan nyo dito. May mga pa dyan. Malaglag ang cellphone.
Yan oh, may mga parang ano pa oh, may mga ang tawag niyan, para hindi masyadong, para mas ano pa siya, solid. Sa baba mayroon pang mga ano, mga brace. Yan dito, tingnan nyo. Yan, hindi ko na malayan, meron pala siya. Yan oh. Yan oh, may mga brace pa sa gilid. Oo, para masyadong kapit na kapit, mga kababayan. Tingnan nyo yan. Dito tayo sa kabila. Ayan, kita nyo yan? Yan dun. Ito yung isang halimbawa na si Ma'am Sara lang nga nagsabi. Sa Davao City, pag may mga projects kasama na itong flood control projects, talagang mga infrastructure, ayan, mga coastal road, kung ano-ano pa man, ang sabi ni Ma'am Sara Duterte, pinag-aaralan yan, pinag-uusapan, nagkakandak siya ng studies, nag-aano sila no, ng mga eksperto, lalo na pagdating sa infrastructure modernization. Yun po ang sabi ni Ma'am Sara Duterte, infrastructure modernization. Kasali na po yung mga drainage system. Ganun po ang mga Duterte gumawa ng proyekto. Hindi po ito katang-isip gaya na lang ni Abante, no? Ngaw na ngaw, sigaw ng sigaw, putak ng putak itong buydila na to. Talo na naman sa pagtakbo niya sa eleksyon. Hindi ka na nga nanalo, kakapal, nakakahiya ka, nandyan ka sa iyong posisyon, tapos binabanatan mo pa rin ng binabanatan. Itong Davao City, kapal mo naman, Bene Abante. Kita mo, ito yung halimbawa oh. Pagkalaki-laki ng proyekto na to, at saka napakasolido. Tingnan mo yan, Congressman Abante. Oo. Di ba? Napakalawak niya, no? Napakakapal, napakasolid. Kung ikaw mapunta dito, Abante, pumunta ka dito, makabante ka na sa Davao. Tingnan mo dito ang ginawa mga flood control projects. Actual. Talagang makikita mong napakamatibay. Hindi kagaya ng mga kasamahan mong mga congressman, magkwarta-kwarta lang, pera-pera lang, no? Paulit-ulit pinunduhan, wala naman palang proyektong na itatayo. Tingnan nyo kung gaano kalawak yan. Pero pag once umulan, bumaha, may bagyo, syempre talagang, di ba? Talagang aapaw yan. Talagang magkakaroon yan talaga ng volume ng tubig dito. No? Tataas talaga yan siya. Pero at least, no? At least, Abante, ang Davao, may klarong flood control projects. Hindi kagaya sa inyong mga congressman, kayong mga buhaya, yung mga kaibigan, yung kontraktor, nadulas ka na nga sinasabi mo wala kang kaibigan, tapos may kaibigan, ano ba talaga? Diba? Ito yun, Congressman Abante huwag ka munang putak ng putak kung hindi mo alam kung ano ang mga nagawa ng mga Duterte, lalong lalo na sa mga proyekto. Build. Kahit may build si Tatay Digong noon, hindi nawawala or hindi isinisantabi ang flood control projects gaya na lang ng mga ganito, like mga drainage system. Lagi yan. Inuuna lagi yan ng mga Duterte kung ano yung mga nararapat sa kanilang lugar o sa aming lugar. Ganun po magtrabaho ang aming mga politiko. Kaya ang mga Duterte, mahal ng Davao, mahal ng Davaoenyo, Mindanao, at sa lahat mga Pilipino nating naniniwala sa mga Duterte. Yun ang totoong paghanga namin sa isang lideratong may tunay na gawa, tunay na talagang marunong, no, magpanday kung ano man yung mga kakulangan, lalong-lalo na sa mga infrastruktura, proyekto, at etong mga flood control projects. So ayun mga kabayan, ito yung sa kabila. Ito yung sa kabila mga kabayan na talagang, no, pinagpatuloy pa po yung trabaho. Kasi doon tayo sa kabila kanina Dito naman tayo, ito yung totoong flood control.
project mga kababayan natin. Kita nyo, ayan oh, tinatrabaho pa yan. Kaya nga lang Sunday ngayon, pahinga sila. Kita nyo kung gaano kalawak, no, yung kakapal itong mga simento. Oh, ito ang patunay na ang flood control project sa Davao ay talagang buhay na buhay, no, talagang tinatapos at may trabaho talaga itong mga Duterte, lalong lalo na si Congressman Pulong. O hanggang dito na lamang mga kabayan natin, ha. O, tinatrabaho pa yan. May hagdanan doon, no. Ito po ang totoong Tatak Duterte.